talaga tong, like, money is really a, I don't know. Factor in a relationship. And medyo difficult talaga siya. You can't deny talaga na kapag magkaiba kayo ng financial status, mahirap talaga. Not even, di mo pa nga dun, kailangan mo pa nga ipasok dun yung family eh. Kasi kung well-off talaga yung guy, syempre yung family nun, may standards din, may baka... But also, I think, nag-a-apply din dito yung sinasabi nila na pag hindi ka pa financially capable na magkaroon ng jowa, wag muna. Oo, wag ka muna mag-jowa. What if your partner earns a lot better than you at pinapamukha niya ito sa'yo? Yung financial status ba ng girl, does it really matter for you? Like, would you prefer a girl that's richer than you or no? Or you don't mind at all? Alam ko na mas less yung pera ko sa'yo, pero yaan mo akong i-treat kita. So in short, hindi ka mahirap mahalin. Mahirap ka lang. Diba? So pag-usapan natin today is money and relationship. Nako. Okay, so ano ba yung mga spending habit nyo in a relationship? Hello mga ka-ATM, we're back with another episode of Triggered. Nako. Woo! Ito naman, we're back. Let's go! Okay, nakikita nyo ngayon, may food dito sa harap namin. Ano ba tong food na to, Vince? Yon, ito nga, gustong-gusto na. And ang tagal ko nang inaantay na i-share to sa inyo. So, this is my business, Nashville Fried Chicken. So, kung naghahanap kayo ng food delivery na malapit dito sa may Cainta, Rizal, pwede kami mag-deliver sa inyo. And hindi lang naman sa Cainta, Rizal, within Metro Manila naman. So, nag-serve kami ng mac and cheese, sandwiches, poppers, fries, and iba pa. Basta, check out nyo lang yung Instagram page namin na Nashville.friedchicken sa Instagram and Facebook and TikTok. Ito yung kailangan nilang makita, par. Yan. Ang sandwich. Ito, after 2 weeks, sasa Grab na kami. Yeah! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wala pa lang picture dito. May parang commercial na kagat. Game. Na naka-close up as in. Where's my camera? Commercial na. Ito daw yung camera mo. Kagat. Oy, pwede. Pwede pang Jollibee. Ay, ba't naman Jollibee? Nashville? Nashville pala. Ano ba to? Ibang brand pa yung inaano. Dyan na lang sa harap. Ikaw na yung kukunin ko commercial model Oy, dapat kami lahat. Ano ba yan? Walang iwanan dito. Oy, may girls din dapat. Ano ba yan? Sampulan nyo muna. Sige. Sample lang. Bebe. Sige, go. Sampulan nyo. Yan, parang ako magat ng burger. May kagat na yung sample. Okay. Siyempre, para same burger dapat. Inamoy muna dapat. Cheska. Wait lang. Okay, ito yun eh. Bawal ka mag-diet, audition mo yan. Oo. Parang kay Thea, amoy muna. Baliktad yung hawak. Baliktad pala. Minus points. Okay. Ano ba yan? Okay na yun. Okay. Balik ko muna to. Tama. Perfect date food. Perfect date food to. It's Perfect ang din sa gandang topic segue natin. Tama. Kasi may masarap tayo na food. Dapat may usapan din, di ba? So pag-usapan natin today is money and relationships. Nako. Okay, so ano ba yung mga spending habit nyo in a relationship? Are you the spender or the saver? Ako saver ako sa relationship. Saver din ako. Ako, live within my means, you know? If I can spend, I will be the spender. If I cannot spend, I will be the saver. Ikaw din. Ako din naman. I think may times na ako yung spender, may times na ako din yung saver. Malaking bagay talaga kasi ang money in a relationship.
parang pansin ko most of the time, like, it's really like, okay, ito gusto mo, then bilhin mo yan sa'yo. Or like, ito sa akin. And then ito din sa akin. So it's like 50-50 talaga. So I guess both a spender and a saver, but for ourselves within the relationship. paano pag sa date, for example? Oh, kunyari first date. Oh, ito, mainit-init to. Laging topic of discussion. Yeah. Sino ba ang dapat gumastos sa first date? Ako para sa akin, syempre lalaki naman una nag-aya ng first date eh. So, kung sino yung nag-aya, dapat siya yung gumastos. Yeah, actually. Common courtesy. Yeah. Yes, tama. I agree with that statement. Di ba? I agree with that statement. If it's something na parang, bawa, nag-uusap na kayo, tapos, pinagplanuhan ninyo yun together, nalalabas kayo, edi maghati kayo. Oo. Pero kung ikaw lang, si guy lang yung nag-initiate. Ako lang ang Oh, kunwari, kasi guy ka, di ba? Oh, gaya ko. Kunwari ikaw yung nag-initiate na, labas tayo on this day, ganyan, Oo. ito yung plano. Oo. Edi, cargo mo yun. Kasi Cargo ko aya yun. mo yun. Tama. Cargo ko yun. Oo. Correct, Pero ako correct. din naman, siguro medyo traditional lang. Pili ko, kahit si girl yung nag-aya, si guy dapat mag-offer talaga ng bayad. At least offer. Oh. And Paano kung nag-offer? Paano pag tinanggap ni girl yung offer tapos hindi mo pala kaya syempre, dapat ready ka rin na tanggapin Oo. yun. Huwag kang o-offer kung wala ka namang... Kumbaga, pag binigay mo, wag mo nang i-expect na may babalik. Oo. Dapat yung intention mo talaga is, pwede ba ako magbayad? At the same time, kung may date rin si guy yung nag-aya, di naman kailangan, pero ma-appreciate ko if sabi ni girl na, gusto mo hati na tayo? Sabihin ko, hindi, wag, pero na-appreciate yung gesture na yun. Masarap din naman kasi sa pakiramdaman libre. Oo, totoo. Yes. Ay na, with Yeah. your special someone. Oo. Gusto mo naman sila makitang masaya. So, lilibre mo talaga. Oo. Okay, sa first date, may time ba na parang hindi nyo nagustuhan kung paano yung hatian nyo ng first date nyo? Ako kasi when it comes to money sa partner ko, wala talaga akong kaso kung sino man yung gagasto. Siguro ayoko lang ng one-sided, yung para ako or siya. Ganon. Mas happy talaga ako sa 50-50. And even if naman like, whenever I get married in the future, gusto ko yung hindi bahay lang namin. Gusto ko may bahay din ako, may bahay din siya. May bahay kami together. Yung mga ganyang bagay, yung hati talaga. Grabe. Iba na yung So, Gen pag lunch Z lang life. kayo nakikita sa bahay nyo, ganun. Oo. Iba din yung rooms namin. Oo. Ikaw, may experience ka na with the first date na nagkaroon ng alitan kung sino magbabayad? Wala akong ma-remember na specific moment na ganun. So far, sa first date. Ikaw ba? Parang, ewan ko, feeling ko naman, pag first date talaga, lalaki naman kasi talaga automatic nag-aaya eh. So parang walang problema dun. Yes. Na wala silang, baka sa atin yung problema. Kaya nga tayo yung problema ba? Kaya pala. Pagdating sa first date. Pero, yun nga, since medyo hot topic kung sino ba nagbabayad sa first date. So, I guess medyo malaking bagay talagang spending habits ng special someone mo. Oo. Or financial status, I guess, or yung lifestyle ng partner mo. So, ano ba yung mga tinitingnan nyo in terms of that when it comes to dating someone? Ano nga ulit yung kasya? Ano yung tinitignan natin Financially, like with their money, like how do they spend, like mga red flags nila. Or ito, I like this how he spends his money. Yeah! Yeah, go. Siguro sa partner ko, gusto ko saver siya, hindi siya magastos. Alam niya kung paano i-manage yung financial, yung finance niya. Kasi syempre, you're dating or ginawa mo yung tao, hindi lang for like right now. Kasi you're looking then you see this person in the future. So pag ngayon pa lang, jowa pa lang kayo, parang di mo na trip yung how he handles or she handles the finance, then I don't think
okay din yun sa future, 'di ba? Yung mga ganyang bagay. So, dapat alam niya kung ano yung tama tsaka yung mali. Wise ba? Oo. Oo. Ikaw, Oh, wait. I wanna add Okay. to that pala. Okay, go. Add to Parang, while she is chewing to it. mas okay sa akin to date someone. I'd rather date someone who's hardworking, who's wise, than someone who's just rich. Kasi pag hardworking and wise yung tao, like he knows how to earn more and more and more and he's just gonna keep doing that. Wow. Pero pag rich lang and hindi siya financially literate, hindi niya alam paano hawakan yung money niya, then it will just be gone out of the window. So, And- nakalagay dito eh. Ano sabi? Red flag daw, he earns less than you. So, para sa'yo, hindi siya red flag na the guy earns less than you. So, it's fine. As long as may ambition ngayon. As long as he's doing the works, I don't think there's a problem. Kasi you can't judge someone na yung ngayon lang nila. Malay mo ngayon, they just have this certain amount in their bank account. Pero hindi mo alam next year or second year, the next 2 years, damn, magiging multi-millionaire sila or whatsoever. You just don't know what destiny will lead to. Pero yun. Yeah. Ikaw, what do you look for in a guy? In terms of money? In terms of money. Ano yung mga bagay na take note mo? May discipline Mhm. na yung alam niya kapag, yung katulad ng sinabi kanina, katulad ng sinabi natin dun sa finance episode na he lives within his means. You have to live within your means. So, ayun, yung tinitignan ko kung hindi ba siya yung, pag yung tropa niya, may biniling ganito or may bakasyon na ganito, sasama siya kahit di niya naman kaya. Alam mo yun, yung kaya niya i-gauge sa sarili niya kung hanggang saan lang yung financial capacity niya. And katulad din ni Cheska na not necessarily kailangan na sobrang yaman mo na ngayon or sobrang laki na ng naipon mo ngayon. But kung ano yung you fall in love with the person's ambition at kung ano at yung capacity nila to plan and to follow through on the plan. Ayun. Yeah. Also, can I just add, Go. though ideally talaga guys, nasa mind ko talaga, just, I think, parang last year ko lang na-realize and na-learn na I have to date someone or I have to be with someone who's mas Matangkad. hindi mas matangkad eh. No, I think this year ko lang na-realize, mas leveled up kesa sa akin. Dapat hindi, though yung sinabi ko earns less than you, that's okay with me. Pero ideally, yung naiisip ko is yung ganon. Na I'd rather na, but I don't mind if he's not. Yun lang. Pero, so, level up in such a way na Financially, sa mind niya, utak niya, maturity, yung mga ganyan. Kasi mas knowledgeable, yung mga So, ganyan. do you equate that to age or ano? No, not really. Kasi age is just a number eh. Diba? So there's someone that's like 19 but very wise in life na, full of wisdom. Diba? Okay. Tama. Yeah. Pero bago natin Ituloy ang ituloy usapan. yung usapan na yan, kanina pa kakain na kain, anong comment nyo? Ano ba Okay. favorite mo dyan, Sean? Ito, favorite ko, yung classic Nashville na Poppers, ito yung kinakain namin ngayon. So, ito. Medyo may bawas na kasi ito eh. Ayun o. Ayaw. Yeah! Okay. And syempre, pinapares ko ngayon ng mac and cheese. And truffle fries. Oh, yan yung perfect pairing dyan. Okay siya, lasa ng Nashville chicken, May spice, di mo makakaila. May konting spice so kung gusto niyo na medyo may konting kick. No, but this is the mild hot flavor. So I think there's a version of this na Yeah, extra hot. extra hot and meron ding less yung Less as hot. in wala, di ba? Wala. Oo. Pero kami medyo mas gusto na medyo may konting kick kaya yun. Oh, and this has honey drizzle.
Yeah. We put honey drizzle para medyo may sweetness. So, ano yun, optional add-on if you want that. Yes. And ang fries din nila, may truffle fries din. So mga truffle fans dyan, seasoned. Ako, favorite ko talaga yung masala curry na poppers with rice. Yes. Ang sarap talaga, legit. Pero sa sandwich, I like the umami bomb. The umami bomb. Ito yung umami bomb sa sandwich. kanina. And then sa fries, yung truffle Kinagatan na fries. namin, sorry. Pero guys, try yung poppers masala curry with rice. It's so good. Ito. I keep Ito yun. eating. Ito yung and mac umami and bomb. cheese. It's really good as well. So, perfect na perfect to. Pang cheat meal. Oh, and kasama with your friends. Oo. Yes. Pag tumatambay kami, lagi na ito yung pagkain namin. So, order na kayo. Yes. Tama. So, kasama yun sa mga spending habits natin. Yes. Ito, isa sa mga pinagagastusan namin ngayon. Pagkain. So, wala, ganun talaga eh. Sa atin talaga yun. Talaga yung nagpapasaya sa atin yung pagkain. Food talaga eh. Food. Yes. Tsaka malaking bagay din pag yung partner mo ay nililibre ka ng food. Kaya, sabi mo kanina, di ba? Sobrang saya mo pag niregaluhan ka ng food. Ano gusto mo? Bigyan kita Nashville 1 year supply. Pero balik tayo sa kanina. Ang pinag-usapan natin kanina is if he earns less than you. Ito naman, I don't know if you guys may experience kayo. Pero what if your partner earns a lot better than you at pinapamukha niya ito sa'yo? Pinapamukha in a negative way? Yung parang, Oo. oh no, that's really bad. That's a red flag. Yeah, bad naman talaga yun. Yeah. Obviously. Oh. Pero paano kung hindi niya pinapamukha sa'yo? Paano kung talagang Nafe-feel hindi... mo lang talaga. Oo, yung parang hindi mo lang Nalilit talaga ka. siya masabayan. Paano yun? Ang Nasa hirap sa'yo nun. na yun, insecurity mo na siguro yun. Kasi parang hindi niya naman control yun eh, na parang hindi niya naman pinapakita sa'yo, pinapamukha niya sa'yo, pero solely mo lang naman naramdaman. So I guess ikaw lang. So for you guys ba, hindi talaga mag-work ang isang relationship na... Or I mean, mahirap talaga na mag-work ang isang relationship na the other person earns a lot more. Tapos syempre yung lifestyle nila. Like halimbawa, lumalabas palagi, nakakain sa mga magagandang restaurant. Kasi nga, ganito yung kinikita nila, malaki. Tapos paano kung... Syempre, ikaw naman. Paano, lalo na if yung guy, or kahit yung girl, for example, like hindi siya makapag-chip in. Hindi siya makapag 50-50. Dahil nga, hindi niya afford eh. So, for you ba, mahihirapan talaga na mag-work yung ganong relationship? I have an input. Because I have friends na magka-relationship sila, pero yung guy, magjowa pa lang sila, pero yung guy yung mas nag-earn sa girl. Pero it's not an issue to them kasi yung guy naman kasi is willing to provide for the girl. So I guess it just really depends sa relationship. And yung girl naman, willing din siya mag-accept. Wala din siyang pride or ego na parang, oh, it shouldn't be that way, ganito, ganyan. Kasi if you have that, you have to work harder para mapantayan mo. Kayo naman as a guy, Yun kung nga, kayo sa- yun. Kasi iba rin yung dating if the guy earns more eh. Kasi society says that it's alright. Yeah. Yun yung norm eh. Paano kung babae yung mas Kumikita, Mas tapos kumikita. yung guy yung... Kayo, from a guy's perspective. For me personally, okay lang. That's fine. Na mas marami kinikita yung babae. Pero, di mo talaga makakailan na may ibang But I mean, ikaw, for example, kaya mo in a relationship ka, tapos yung girl lang palagi nagbabayad, ganun? Like, kaya mo yun? No, I'm just asking. Sorry, guys. I have a resting bitch face. I'm just asking. Ulit, kaya mo yun? Ganon. Ganon dapat. Okay. Or ikaw, Vince. Dalawa Meron kayong ako- lalaki dito. Meron ako experience na feel ko na lagi siya yung nagbabayad sa akin eh. Tapos, masaya naman siya. Hindi. Yung experience ko na yun is, nagtitipid kasi talaga ako nun kasi wala akong masyadong trabaho. Si girl gusto niya na magbakasyon kami. Tapos,
ang sinabi niya sa akin, nung time na is libreng tickets. Okay. Kasi alam niya na hindi ako papayag na pag nalaman kong nilibre niya ako ng ticket, hindi ako pupunta dun. Sinabi niya sa akin is, libreng tickets. Libreng accommodation. Ganun. Libre lahat. Libre lahat. All expense paid. Oo. Hindi ka rin nagtaka. Saan kaya galing to? Oo, pare. Tapos, nung nalaman mo na nilibre ka pala niya, ano na feel mo? Nag-thank you ako. Baka talaga, pre? Hindi. Baka talaga. Siyempre, sinabi ko sa kanya na... Binigyan mo siya ng malaking pagmamahal. Mabangis na pagmamahal. Pagmamahal all night long. Oo. Yun. Escort ka daw. Yung sugar baby, no? Pero nalaman ko na lang kasi nung tapos na. Kaya nga, so hindi ka, niya ba sa'yo? wait lang, hindi ka naka-feel ng hindi ka nahiya, hindi ka na, Siyempre nahiya ako. Sinabi ko sa kanya na huwag niya na ulit gagawin yun. Pero seryoso, wala ka talagang means that time? May means ako. You calling me poor, bro? Hindi, nagtaka lang ako kasi parang seryoso ba talaga, nawala ba talaga? Or parang ayaw mo lang talagang gumastos? Ayaw ko lang talaga gumastos doon. Ah, okay. Kasi Parang oo. hindi... Oo. Hindi kasi parang imposible naman na wala ka talagang means that Oo time. nga. Pero nung time na yun, ayaw ko kasi talaga gumastos. So parang napilit niya ako kasi libre. Oo. So parang wala na sat-sat. Oo. Parang sumama ka na lang. Taka na nga, sige. Libre naman. Libre naman eh. So ayun, naisahan niya ako doon. Pero Ikaw pa yung naisahan. hindi kasi hindi talaga ako pumunta doon eh. Hindi, sa kanya isa lang. Yung sa kanya, ang dami kasi. Naramihan niya yun eh. Pero yun yan, hindi kasi talaga ako papayag kung nalaman ko na binayaran niya yung lahat. So sinabi ko sa kanya na huwag niya na ulit gagawin yun. Kasi syempre nagsinungaling siya technically eh. Sa akin. And din yung pinakaayaw ko sa relationship, yung pag nagsisinungaling. Pass ka agad yun. So, well, naintindihan ko naman na gusto lang naman talaga niya ako makasama, magbakasyon, ganyan. Kaya okay lang sa akin yun. Pero sinabi ko sa kanya na huwag niya na uulitin. Kasi pag inulit niya, baka hindi na ako magalit. Masyado na mag-enjoy. Joke lang. Pero, ako din naman. Parang, pag mas nag-earn more yung babae, parang okay lang. As long as, tutulungan niya ako for times na kailangan ko ng help, that's fine. Pero dapat bigyan niya rin ako ng opportunity na makabawi. Alam ko na mas less yung pera ko sa'yo, pero yaan mo akong i-treat kita. Yeah, be it in little ways. Oo. Like, may intention lang ng gano'n. Gusto ko makabawi sa'yo. Alam ko kaya mong bilhin yan, pero ito, pinaghirapan ko itong pera na to para sa'yo. Oh, sweet. Ganun dapat. And plus, for me. wala din namang masama if yung girl mas malaki kumita sa lalaki. Kasi, okay naman yun kung kunwari, sinusuportahan ka naman ng girl na kung ano yung gusto mong gawin. Basta hindi ka lang, like, alam mo yun, parang magpakita ka din na parang kaya mo din ma-achieve kung ano yung na-achieve nung partner mo. Para magtulungan kayo pataas. Can I ask a question for the both of you guys? Yes, go. You can ask a Okay. question to the both of us. Yung financial status ba ng girl, does it really matter for you? Like, would you prefer a girl that's richer than you or no? Or you don't mind at all? Ako, sa start talaga pag, kunyari, let's say, napunta ako sa IG, parang nasabi ko na ito in an earlier episode eh. Medyo tinitingnan ko rin talaga yung lifestyle nung babae, kung kaya kong i-sustain yun. Kunyari, lahat ng picture niya nagdi-dinner siya, tipong pang Wolfgang. Ibig sabihin, yun ang gusto niyang kainin. So, kailangan mo maging Ayaw prepared. ko mag-Wolfgang, sorry. Okay, gets. Ayaw ko kumain tayo sa Wolfgang araw-araw, ha? So, Okay. basta ako dyan. Mga ganun lang. Ikaw, Buds. Okay lang naman sa mag-Wolfgang gabi-gabi. Basta libre niya. Libre niya. Basta libre niya, di ba? Ba't ako tatanggi, di ba?
Hindi, joke lang. Hindi, sa akin, kung sa spending habit niya, gusto niya yun, hayaan ko siya. Pero wag niya ako idadamay. Gets ba? But the question is, do you prefer girls that are richer than you? Or do you prefer to be with girls that are not rich than you, compared to you, or you just don't mind? Wala talaga. You don't mind. So kahit mas poor Wala. siya sa'yo or mas rich siya sa'yo, G ka lang as long as you love the Oo. person. Tama. Okay. Ako rin naman, G na lang naman ako. Inaalam ko lang talaga. Para alam ko yung papasukin ko. Correct. Parang kumbaga walang mas maganda sa kanila. Oo. Lahat silang dalawa perfect yun. Okay. Patas lang sila. Patas lang sila. Okay. Pero speaking of, pero sa relationship ba, or sa mga past relationships nyo, nagkaroon ba kayo ng difficulty pag-usapan ng pera? Naging awkward? Is it an awkward thing na pag-usapan? Ako no, never. Mm-mm. Never nagiging tabu sa akin yung money talks. Open ka talaga in a Open relationship. talaga ako. Kasi that's reality eh. Like never ka naka-encounter ng relationship na tumanggi ka sa date kasi ako wala akong pera. No, I Parang just ganun. tell them na parang ayoko gumastos. Oo, Can we ayoko not go gumastos, out? ganun. But if you want, kung gusto mo talaga, di libre mo ako, ganun. Pero ako personally, hindi ako gagastos. Yun. Kaya hindi nga ako pala gift na tao. Kasi ayokong Ayaw mo lang mabigay ng regalo sa birthday namin eh. gumastos. Pero gets naman. Na open ka lang. Yun. Ano? Sa'yo, okay lang ba sa'yo umutang sa'yo lalaki? Oo. Ibang tao nga, hindi ko jowa. Oo nga, Oo, pinapautang diba? mo. Pinautang ko. Oo, ang laki-laki. Mukhang may di I've pa learned nagbabayad my kay lesson, Cheske. guys. I'm so sorry. Ayun. Ikaw, Mads, awkward ba pag-usapan pera sa inyo? Hindi naman. Hindi. Parang siguro open ako pag nag-uusap tungkol sa pera. Though I just would, di ba, wag lang, parang weird lang sabihin yung exact amount na parang how much do you earn in a month. Like parang, parang, okay. this month I earned like about 900K, ganyan. Tapos sasabihin mo yun like, and then in my bank account, may ganito, ganyan. Siguro, it's okay to talk about like your status, di ba? Yung mga ganyang bagay. Not medyo tight ka ngayon, medyo okay. Oh, medyo di ba malaki. ganyan tayo? Oo. Tuyong-tuyo ka ngayon siya na. Parang ganyan, di ba? Medyo tight ako ngayon, bro. Sikip eh. Oo. Ikaw. Okay ka lang? May point Okay talaga. lang. Open ka lang sa relationship? Nag-uusap ng pera? Okay lang sa'yo umuutang? Oo. Okay Hep, hep. lang. Okay lang. Okay lang. Ako Pautang din, pautang din. Dok, may utang nga ako sa'yo. Though guys, may one thing pala Ano? na hindi ko talaga ever gagawin with my partner Mhm. Ano? is to start a business with them. Tama, totoo yun. Never ever kasi, oh my gosh, that's risque. Okay? Parang ano lang yan business with your family. Yeah. Mm-mm. Parang ganun lang din yan. Oo. Basta pag may relationship kayo nung Siguro Kasosyo mo. paturo, mm, no? Pero Pwede. hindi parang together. sinasabi pa nga nila, mas kahit din friends Yeah, even Hindi friends. daw Mhm. Pero in a relationship, may na-try nyo na ba once na ang sama ng spending habit ng partner nyo, tapos tinry nyo yung i-address? Oo. Yes! Ah. Yung ex ko, yung ex ko, as in, palagastos siya sa shoes. Sa shoes, sa damit, like, pero I don't control him naman, pera niya naman yun. Pero parang nagugulat lang ako, parang every week may bagong shoes. Yung parang, can you like save up? Okay. Sinabihan mo ba siya? Oo, sabi ko ba, ang gastos mo. Pero pinagtawanan niya lang ako kasi we were in college eh. So, tas medyo spoiled pa siya sa parents niya, yung mga ganun. So, pakati ka ba nililibre nung lalaki na yun? Hindi, paminsan-minsan lang naman. So, never kayo nagka-problema sa money kasi mayaman din naman siya, di ba? Yeah, no. Mm. Hindi talaga. Ikaw, nagkaroon ka ng partner ever na may bad spending habits and you had to address it?
Meron na, I dated someone na parang may mga, may parang business venture siya na I don't completely agree with. Parang ganon. Pero at the end of the day, he still did what he wanted to do. So ako naman, okay, sige, bahala ka sa buhay mo. Kung sa tingin mo, okay yan. But we didn't end up together, so that says it all. True. So, Gusto na natin, gawin tong story na to? Go! Basahin na natin? go. Basahin na natin to. Ikaw na magbasa, pare. Sige. Akala ata sa akin ng girlfriend ko, tumatay ako ng ginto. Kinto? Hindi naman siya yung tipo na outright nagpapabili lagi ng kung ano-ano na parang gold digger na pero ang labas pa rin Ang dalas pa rin. Ang dalas pa rin Like for example, sa food, kapag order ng food, o-order lang siya ng kung ano-anong gusto niya, hindi na niya napapansin yung presyo. Yan. Tapos palagi siyang merong delivery na naka-COD, ako nagbabayad. Ouch! Oh gosh. Aray! Paano yun? Hindi ko tatanggapin. Yung mga times, may papabili siya na sabi niya, bayaran niya, pero nakalimutan niya. Ay! Charot yun. Tapos ang hirap naman tanggihan kasi either mo offend o magtatampo. Tatanungin pa niya, ako, magastos ba ako? Gusto ko diretso yun ang sagot na, oo, pero ayun nga, obvious naman, gusto pa niya palabasin na ako yung mali. Okay. Haba nito. May times pa ng mga sasabihin niya, hindi mo na ako love. Sabay sabi ng joke, pero uulit-ulitin niya na, hindi na joke yun. Okay, go. Mali talaga na nasabi ko sa kanya, magkano sweldo ko Yun na yun. Napanood ka sabihin. No! Oo. Parang nasa isip niya, dami kong pera, dami kong ipon noon bago naging kami. Pero naubos na ngayon. May utang pa ako sa CC. Credit card. Ayun, hi, kakasabi ko lang iwas muna sa travel this year. Biglang magsasabi may plano na naman umalis. May pag-break na ba ako? Siguro parang, I think, parang. parang medyo ano na eh. Hindi na parang. Breakan mo na. Oo. Kung negosyo yung girlfriend mo, pabagsak na. Bankrupt na. Ginagawang card reader no? Rekta lang, basta swipe Parang maganda din tong second. No. Pero para sa akin, may mali din kasi yung lalaki. Tinotolerate din niya kasi yung girlfriend niya Dapat nung simula pa lang, inano niya na kagad. Paano? Pinakalma niya na kagad. Paano kalma? Sinapak ng pera. Hindi. Dapat sinabi niya na kung ano lang yung limit niya sa money. 'Di ba? Parang eto feeling ko yung problema ng relationship na to is communication. 'Di ba? Tama, coach. Pero Hindi pa Life coach no? Tama yun, coach. Pero ever naman kasi dapat hindi talaga Like remind mo, example, may utang sa'yo, oy, Gcash mo sa akin yung ano ha. Like, alam mo yun, yung and then i-explain mo na parang, kung nire-respeto mo ako, you should also respect my finance, my money. Diba? Kailangan ganun. Wow. Tama naman. Tama naman, diba? That's true. Respect my things and stuff. So siguro tol, makipag-break ka na. or sabihin niyo sa girl na or sabihin mo muna kausapin diretsahan mo. talaga. Kausapin mo. Tignan mo kung may magbabago. Kung wala, tapos na. Pag tapusin mo tinanong na niya, yan. magastos ba ako, love? Oo! Gastos ka. Tapos ayun. Kung pangit, edi wag na. Break na kayo. yan. Next naman. Ito. Ayun, ang sarap ng babag date. Ayun. Ang sarap ng... Ang sarap na. ang sarap ng date. O, ito. Ang sarap mag-date ng babaeng may sariling pera. Yon! I'm 30 and had 2 long-term relationships with girls na, to put it frankly, kinailangan kong suportahan financially. Di naman sila masamang tao. Mababa lang talaga yung sweldo nila.
Okay. May times na maganda ang trabaho at takbo ng investments ko. Generous ako. Ako nagbabayad pag dates. I buy them gifts like laptops and TV. I pay for their plane ticket and hotel para makapag-vacation sila abroad with me. Kasi kung hindi ko gagawin yon, hindi sila makakasama. Parang ikaw. Ikaw pala to, Brad! Baka siya to nagsulat. Baka. Binaliktad niya lang. Ayos lang naman sa akin kasi girlfriend ko sila. Yung past na kasi. Yung, sorry. marami siyang pass na ganyan Kala ko madami kang paulit-ulit. girlfriend, bro. Oo. Siyempre, mahal ko. Yung girlfriend ko ngayon, iba sa kanila. She has a well-paying job. At kahit nagbibigay siya sa family niya, may pera siya for herself. We can eat in expensive restaurants, go to concerts or vacations na hindi kailangan ako lang ang nagbabayad. Kapag alam niyang stressed ako, sometimes she surprises me with dates and vacations na siya ang nagplan at nagbayad. Solid. That makes me feel special. Wala naman mali about dating girls na walang sariling pera. If you can afford it. But in my experience, kung hindi ka rin mayaman talaga, it will eventually breed resentment na kailangan mo gastusan ang taong hindi maggastusan ang sarili. Nakakapagod din kasi na lagi na lang ikaw ang nagbabayad. So in short, hindi ka mahirap mahalin. Mahirap ka lang. Tama. Sabay-sabay pa no? Mahirap ka lang. Ano masasabi niyo dito? Good for you, pre! Yeah. Nahanap siya Nahanap mo yung match mo. Yes. Miss Independent. Wala, hindi man siya humingi ng advice. Nag-share lang siya eh. Oo. Tsaka, Good for you, bro. nakita ko rin naman sa kanya na di malaking factor sa kanya yung pera ng babae. Kasi sabi niya naman willing siyang gawin yun kasi mahal niya yung tao eh. Oo. She just appreciates lang. He just And even nga nung kunento niya yung kung paano, how he pays for his ex-girlfriends, wala naman siyang sinabi doon na I mean, hindi niya naman binash yung mga ex niya. nagasadera sila, Sinabi ganun. niya lang na talagang maliit yung sweldo nila eh. So ako yung nagbabayad kasi kaya ko eh. Pero gusto ko ngayon, silang makasama. experience ko naman yung girlfriend na kaya magbayad, okay din pala. Ayun, parang, so kudos to you, bro. Na meron kang capability and the ability to give them money. yeah. Oo. Pero mahirap talaga tong, like, money is really a, I don't know. Factor in a Yeah, relationship. and medyo talaga. difficult talaga siya. You can't deny talaga na kapag magkaiba kayo ng financial status, mahirap talaga. Not even, di mo pa nga dun, kailangan mo pa nga ipasok dun yung family eh. Kasi kung well-off talaga yung guy, syempre yung family nun, may standards din, may baka... But also, I think, nag-a-apply din dito yung sinasabi nila na pag hindi ka pa financially capable na magkaroon ng jowa, wag muna. Oo, wag ka muna mag-jowa. Kasi pag nag-jowa ka, syempre, expect mo na may mga dates talaga yan, yung mga lakad ninyo, out of town trips, gifts, kung pala gifts kayo. So, dapat naka-budget din yan. So, kung tingin mo na parang, oops, medyo hindi pa kaya. So, kalma muna. Oo, wag mo na hintayin mo muna yung tamang time para iwas tayo sa mga ganyang situations na umaasa ka sa boyfriend mo or sa girlfriend mo. 'Di ba? Kumbaga, you could also like put value in yourself. Like maybe as a girl or maybe as a guy. That's really important. That's part of self-love. Yes. Yeah, I think I'll leave it at that. Okay yun. So value yourself. Some value to yourself. Oh. Yes. Value, And guys, Nashville. Check them out on Instagram. Yes. At Nashville.friedchicken. Yes. Andun yung order form sa bio nila. Yes, And order 2 form. weeks later, magkakaroon na ng Grab. Maybe Grab. when this comes out, actually, hindi Yeah. na alam. Yeah, Maybe yeah. when this comes out, they're out on Grab na. So check Nashville Fried Chicken. Wala kami mapili na like number 1 na dapat yung orderin kasi lahat naman pretty good. You So should try try everything. everything, tas decide which one you like best. Tas promise ko magugustuhan niyo yung classic Nashville sandwich with hot honey, And extra hot. actually, Ako, chicken poppers. Ako, curry masala.
na with rice. Classic Nashville chicken poppers, mild hot with honey drizzle, and Mommy mac bomb, and cheese and mommy truffle bomb. fries. Umami bomb siya, umami bomb. Mahilig kasi Sister siya ko sa din mga ang mommy. mommy bomb. Uy! Loko ka. See you guys on the next one. Salamat. Subscribe to ATM YouTube channel, Spotify, Apple Podcasts, and Audible. See you guys in the next episode. Bye! Kain muna kami!